Human gipagawa sa pag-asa ang El Nino Alert o ang posibleng pagigo sa El Nino sa tibok nasod Cagayan de Oro City Agriculture Office. Nangandam na sa mga programang makatabang para sa mga mag-uuma sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Bulan sa Abril, gisaka na sa DOST Pag-asa ang El Nino Alert. Kinihuman nga nakita sa ahensya ang dakong posibilidad sa pag-develop niini sa mga sumusunod nga bulan. Sa mong weather status, posibleng masinati ang tumang kauga sa yuta, hulaw ug uban pang mga epekto nga dala niini. Hinoon, giklaro sa Cagayan de Oro City Agriculture Office nga ang nasinating kainit karong panahona dili pa hatod sa El Nino, apan tungod pa sa summer season. Base sab sa ilang monitoring, wala pa yung mga kayutaan sa bukirong bahin sa syudad ang nadaot, ingon man, mga abot nga naapektuhan. Ang kanimang summer is, munang ginatawag na ito nga, non-economic siya nga activity unta sa agriculture sector. But depende ka na, kung doon nagi water source nga enough. Apan karon pa lang, nangandam na ang Cagayan de Oro City Agriculture Office. Pinaagi sa ilang nagkadiyang programa alang sa posibleng mga epekto sa El Nino. Usa na niini ang pagplastar sa mga irrigation sa mga hinterland barangays. Usa sa ilang gitunulan ang Barangay San Simon kung asa tulo ka irrigation pumps o mga plastic drums ang ilang gipanghatag. Naghatag sab sila og irrigation pumps sa Barangay Bisigan dungan sa pagtesting niini. Doon na kita yung mga spring development diri sa Kabukiran, no? Hinterland Barangays, District 1, District 2. Doon na kita yung solar-powered irrigation project pod nga gi-apply to diri ka ng solar-powered irrigation project. Magpadayon ang ilang mga programa, lakip na monitoring sa mga naimplementar na programa ug kahimtang sa mga mag-uuma aron masiguro nga dili magrabihan sa mga posibleng kadaot nga hatod sa tumang kainit sa panahon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.